Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kumusta kayo mga manoy, mga manay? Bumalik na pala si Sara Duterte, galing sa paninira. Yun man talaga. Doon sa Melbourne, Australia. Kasi naghahanap pala sila ng bansa, although nag-deny si Sara na hindi man daw yun ang purpose ng pagpunta niya. Naghahanap sila ng bansa kung saan pwedeng mag-host sa interim release ng kanyang tatay na si Digong. Blinak po ng blinak ng prosecution panel ng ICC. O ngayon, upon arrival, agad na nagpapresko naman po si Sara. As usual, ipinagpatuloy yung paninira. Sulat naman agad ng sulat yung mga reporters kasi sabi ni Sara doon sa Melbourne nga tanong lang niya kayo ng tanong kasi sayang naman yung bayad sa plane tickets ninyo and all. Di ba, mga kababayan? Kailangan magtanong lang ng magtanong. Kaya expect mga kababayan in the coming days, regular yung pagpapapreskon. Sige lang ang daldal ni Sara Duterte. So ngayon, ito yung panibago niyang sinasabi. Yan State of the nation is dire, sad, frustrating, sabi po ni Sara Duterte. Dire, sad, frustrating, sa inyo man lang po. Pero sa mga mamamayang Filipino, tuwang-tuwa yung ating mga mamamayan kasi yung 20 pesos na bigas, tuloy-tuloy. Ano ba? Yan 20 pesos per kilo price to be sold in Visayas, sabi ng DA. At yun ating Pangulo, busy-busy sa pag-destroy mismo ng mga pinagbabawal na droga. Yan pinangunahan niya mismo sa kapas sa Tarlac para hindi na ma-recycle. Almost 10 billion worth. Di ba? Bloodless pa ang war on drugs. Kaya malabo itong state of the nation, mga kababayan, na sinasabi ni Sara Duterte na dire, sad, and frustrating. Frustrating para sa kanila kasi malabo na silang makabalik pa sa posisyon, sa poder. Kasi napakaganda na yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa bagong Pilipinas. Kahit nga nagkagira sa Israel at Iran po, minimal yung epekto sa atin in terms of economic impact, sabi ng ating Pangulo. Tapos sabi ni Sara, mga kababayan, Sara Duterte to Marcos, skip photo ops, just help for Filipinos. Pati yun. To? Gusto niya siya lang, mga kababayan, ang magpa-photo ops. Sigurado. Kaya sinasabi niya na skip photo ops. Kasi po, laging nakikita niya sa mga pahayagan ang mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nairita siya. Tulad, mga kababayan, ng kanyang pagkairita nang makita yung San Juanico Bridge na may nakalagay na tarpaulin, may karatula na tourist spot. Ayaw niyang makita na isang tourist spot yung San Juanico Bridge kasi mas maganda daw yung nasa China. Na-appreciate niya. Nagandahan siya ng nasa China at yung napakaganda na pinagawang tulay na totoong tourist spots, San Juanico Bridge. Nairita daw siya. Yan ang sabi ni Sara. State of the nation is dire, sad, frustrating. Duterte made a pronouncement as she reiterated she will not be attending President Ferdinand Marcos Jr. State of the Nation address on July 28. Wala man pumipigil sa'yo kung ayaw mo. Wala man na pumipilit pala sa'yo kung ayaw mo. Kailang protocol. Base sa protocol, yung Vice Presidente and Past President talagang ini-invite. Kaya nga sabi ng Secretary General ng House, kahit hindi ka pumunta, bakante pa rin yung upuan mo. Di ba? Pero sabi niya dito, there is still hope for the country so long as Filipinos continue to believe that the Philippines could soon become a superpower. Of course, as long as there is life and hope, as long as there are Filipinos who believe that we can be superpower, it can happen. Siguro ang minimin niya, pag ako na niya nakaupo, magiging superpower ang Pilipinas. Huwag kami, paano maging superpower kung ang Pilipinas maging province na ng China?
Ang mangyayari niyan, superpower ang yung China and the Philippines as a province. Di ba? Tapos, as usual, natanong mga kababayan doon sa presscon, kasi sigang pa presscon ni Sara, yung tungkol sa kanyang tatay. Ayan yung presscon ni Sara. Before pala ng presscon, nag-attend siya doon sa meeting ng para sa LGBTQ. Ito yung mensahe niya. Kanina ay sinabihan ko ang aming undersecretary ng OVP. Sabi ko, alam mo, may kulang tayo dito eh. Meron tayong negosyo, pero nagkukulang tayo sa edukasyon. Lalo na doon sa mga LGBTQ members na hindi na nabibigyan ng pagkakataon ng kanilang magulang dahil sa kahirapan na makapagtapos ng kolehiyo. Sabi niya sa akin, napakagandang project yan. Pero alam mo naman na hindi na tayo binigyan ng budget. Di bale, darating tayo, God will provide. Yusek Lopez. Si Yusek Lopez, yung dati niyang Yusek sa DepEd. Pero sa OBP po, wala man siyang wala mang Yusek ang OBP. Pero ang tawag niya, OBP pa rin, Yusek pa rin, si Sulaika. Alam na ninyo kung si Sulaika ni Sara. Yung chinismis ni Montulfo, remember? Huwag ko na ulitin po. Wala daw pondo. Binigyan siya ng pondo noon ng DepEd Secretary. Napunta sa mga chichirya. Hindi man napunta sa edukasyon mga kababayan ng LGBTQ. Nilamon ng mga chichirya. Huwag kami, Sara. Ngayon, sabi dito ni Sara, why put interim release provision if it won't be used? Yung tungkol sa application for petition pala for interim release ng kanyang tatay. Bakit pa niya ilagay yun kung hindi naman magagamit? Kinontra nga ng prosecution, mga prosecutors ng ICC. Kasi nababahala sila sa mga behavior na dinidisplay ni Digong, pati ni Hanilet, na yun ang ginawang argumento ng prosecution, ng prosecutors, with the influence niya in display of behavior ng dating Pangulo, pati yung mga kapamilya niya, malabo niyang maibabalik pa natin ito rito. Mahirapan na makabalik pa sa dahig para mag-appear sa trial. So nakatulong para sa denial yung mga masasamang ugali, violent actions in utterances mula sa bibig ni Digong saka ng kanyang mga kapamilya. Yun ang nangyari. Ito, pakinggan natin si Sara. Matindi ang damit. Ginaya si Imelda Marcos. Pero sobrang dami ng sineti ng mga reasons. Sa'yo, sa family, kalyado ng father ninyo, even yung mga... Kulay ito ng LGBTQ kasi, rainbow color. So, not necessarily looking into specifics of the reasons cited. Well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, it doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay or magparaya sa defense team. As a daughter? As a daughter? Anong nararamdaman ko? Well, I am concerned, as a daughter, I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he's 80 years old, he's not in good health, he's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Mapalad pa yung tatay mo kasi nakikita mo pang buhay at umabot pang 80 years old. Yung mga batang-bata pa na mga biktima ng AJK hindi na tumanda, nasa ilalim na ng lupa.
mga kaluluwa na ngayon. So walang rason na pagbigyan yung tatay ninyo at maawa sa kalagayan ng tatay ninyo. Yung tatay ninyo, buhay na buhay at nabibigyan ng tamang pag-aalaga. Hindi man siya pinapabayaan doon. Only that, siyempre, hindi siya sanay. Kasi, sabi ninyo, mula bata hanggang tumanda, hanggang ngayon, dati, laging may inuutosan. Kaya lang ngayon, wala na siyang inuutosan. Kaya naawa kayo. Yun talagang pinili niya eh. Sabi niya, mabulukan niya ako sa kulungan. O ito na po. Kung ano yung kanyang wish, binigay sa kanya. Natupad na. So ano pang reklamo ninyo? Isang sinabi niyo, sir. Pwede pa rin daw niyang ma-threaten ang mga victim. You think PRR is capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And anong hindi trineten na laging bukang bibig niya yung kill? Pati nga yung taga-ICC, gusto niyang sipain. Sipain ko nga niya yan. Yang sa meeting niya doon sa Hong Kong, ngayon siyempre hindi niya kayang gawin kasi nakakulong na. Pero pag nakalabas yan, yun ang concern ng prosecution, ICC prosecutors. Pag nakalabasan niya, mahirapan tayong ibalik yan dito para humarap sa trial. Kaya kinontra nila, ibinase sa mga previous pronouncements. Mga pagbabanta, pag-ugali. Damay nga pati si Hanilit Abansenya na mention ng prosecutor yung during the arrest, hinampas ng cellphone yung ulo ng isang pulis. Ayaw nilang mangyari ulit ang ganon na mga violent reactions. You see? Kaya kung hindi pinagbigyan, ang lahat ng ito, mga kababayan, kaya na-deny dahil sa inyong pag-uugali. Di ba? Yan mismo yung ni-raise, yung pag-uugali ninyo, yung mga pagbabanta, recorded lahat. At malamang, sabi nga natin, pati yung impluensya ninyo sa Senado, na pati yung impeachment case laban sa inyo, nahirapan na mag-forthwith proceed. Kaya malabo talagang pagbigyan. Yung impluensya ng mga Duterte hanggang sa Senado, malakas pa rin. Kasama sa defense, mga kababayan, yung 18 ngudas. Tama ba? Nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So he never did anything against the witnesses. And follow-up question, Talagang sinungaling po. Harap-harapan na nagsisinungaling. Kaya nga yung kaso, final sa ICC, kaya sabi ng mga pamilya, hinaharas pati piskal. Hinaharas pati fiskal. Kaya ginawa nila, napilitan sila na imbes dito i-file yung kaso sa ICC na lang. Kaya ang lahat ng ito, ang may kasalanan, kayo po. Tapos ngayon, sabi ng prosecutor, ang depensa niya ninyo, ang sinasabi ninyo, akusasyon ninyo, kinidnap si Digong. Paano yan yung kinidnap pala yung paniwala ninyo, pero gusto ninyong ibalik sa kidnapper? Bring him home. Kung ang nagpakidnap yung gobyerno, bakit mo ibabalik dito sa Pilipinas na nandito yung gobyerno ng Pilipinas? Pwede ba yung ibalik mo yung biktima ng kidnapping sa kidnapper? Yan kasi hindi nag-iisip, daldal ng kung ano-anong mga salita. Yung mga pananalita ninyo, bumalik lahat sa inyo. Ginamit ng prosecution laban sa inyo. Some basically, sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasawan siya, kapag kailangan siya ng interim release. First, because they claim na sinabi daw nung pamilya niyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper. Yun. Kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na
yung Pangulo, yung dating Pangulo, magkikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release. Sorry, but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So it is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yon na nakalagay. Yun mismo, kaya kinontra ng prosecution. Kasi sino ba ang magdidesisyon kundi ang pamilya? Kaya ibinabase ng prosecution yung pag-oppose based sa mga statements ninyo and behavior ninyo in the past. Mga utterances, mga pagbabanta. Diba? Kasi yung tatay ninyo matanda na. Only that, siyempre, kung anong iutos nun, susundin ninyo. Diba? Ganon yun. Kaya kinontra ng prosecution. Unang-unaan niya, yung paniwala ninyo, kinidnap. Kung kinidnap, bakit ibabalik ninyo sa kidnapper? Diba? At yung sinasabi mo, hindi mo maintindihan. Paano hindi mo naintindihan? Napakasimple. Si Abansenia, si Anilet, violente. Hinampas sa ulo yung isang pulis nang hinuhuli si Digong. Iba ka maulit yun? Pag ibabalik si Digong, halimbawa, pinagbigyan, ibabalik si Digong para sa appearance sa trial, baka manghampas na naman si Abansenia, si Anilet. Kasi nga, hindi kayo naniniwala doon sa warrant of arrest. Ang paniwala ninyo, kidnapping. Doon pa lang, may problema na. Hindi kayo naniniwala sa jurisdiction ng ICC. So, makikipaglaban talaga. At may records kayo na ganon na pag-ugali. Lumalabas mismo sa bibig ni Digong. Yun ang sinight na, no? Sinight na rason ng prosecution. Ayan, no? He cited various factors such as Duterte's resistance to his arrest, as well as the claims by his family and lawyers that he was kidnapped by the court. Among those it cited was the physical acts of violence reportedly committed by Duterte's common law wife, Anilet Abansenia, who was caught on video hitting an arresting officer with her phone when the former president was being arrested. The prosecutor also cited Kaufman's statement, including claims that Duterte's arrest was a political hit job and that the prosecution had colluded with the Philippine government to abduct the former president. Mr. Duterte's behavior, as described above, and the claims of his family and lawyers that he was kidnapped or abducted by the court demonstrate that he does not accept the legitimacy of the legal proceedings against him. Kaya yung mga actions ng pamilya ni Digong mismo, utterances, yun mismo yung ginamit na basihan sa pag-deny. Di ba? O ngayon, masama yung loob ninyo. Sisihin ninyo kasi yung sarili ninyo. Sumobra kasi sa daldal. Pero tuloy tuloy lang kayo sa inyong mga ginagawa. Tulad ngayon, sigang pa-preskon ninyo. Preskon dito, preskon doon. Di ba yung kasabihan? More talks, more mistakes. No talk, no mistake. Gusto ninyong mas maraming mistakes, di talk lang kayo ng talk. Di ba? And in fact, yung mga ebidensya laban sa iyo, impeachment trial, lalo yung pagbabanta, galing mismo sa bibig ninyo. Si Digong ganun din. Galing sa kanyang bibig yung mga ebidensyang kill. O, di ba? Sisihin ninyo yung sarili ninyo. Self-destruction yung ginawa ninyo po habang nasa posisyon. Yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin nakalagay doon sa kanyang petition. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi
ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado. Hindi, at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Last two questions ulit. Aiza Latino. Ma'am, Aiza Latino. Ma'am, nasabi niyo po ngayon na ihiwalay muna natin yung statement ng family. Concentrate muna tayo dun sa abuse. Nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon man ng mag-grant yung interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para pending passage na hindi siya haharap. Likely, ma'am, hindi ko din binasa ang kasi trabaho ng mga abogado yan ng ICC lawyers, no? So hindi ko din binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So kahit nakasulat pa, maraming nakasulat, mga kababayan, ang hindi nire-respeto ni Digong. Halimbawa, yung arbitral ruling ng United Nations para sa West Philippine Sea, hindi ngayon nire-recognize ni Digong. Itapon ko niya yan dyan sa basurahan. At dahil sa mga pabor-baliktad na mga statements ni Digong, talagang kahit isulat po, pagdududahan po ng korte, pagdududahan ng prosecution. Kaya blinak po ng prosecution ng ICC. Kasi ang mga lumalabas sa bibig ninyo, hindi pa man po mapagkakatiwalaan. Hindi mo mapanghawakan. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Masisi mo yung mga taga-ICC kung bakit ganon. Maingat sila. Tama po mga kababayan? Kaya lahat ito kagagawa ninyo. Kaya hindi kayo pinagbibigyan. Posibleng wala yan doon and imposible na hindi i-garantiyan na ang bansa kung saan siya papunta dahil they are a party to the Rome Statute. Therefore, kung ano man yung sinabi nila na obligasyon namin ay dapat ginagawa nila. So, pa nga yan doon na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta na he will be available for the court at any time. Last question, Rayla. Realistically, how do you think are your chances in securing this release for PR? Handa po ba yung pamilya nyo at secure sakali mo station? Actually, kami mga bystander lang naman kami as family members. Yung client talaga at yung lawyers niya ang nag-uusap at nakakaalam kung ano yung chances nila, ano yung strategy nila. So, I think it is best kung si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot kung ano yung chances nila for interim release. But kami, as family members, sinusuportahan namin kung ano yung napag-usapan ng client and ng lawyer. Handa po ba kayo handa rin ba siya? Hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. And, well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, depende sa akusado. Kung yung akusado nagbibihave ng tama, pwede siguro. Di ba? Kaya mayroon na sila doon na interim release. Depende kung ano ang sitwasyon ng akusado. Pero yung akusadong tulad ni Digong, na hindi mo mapanghawakan yung kanyang salita,
at byulente. Pati yung kanyang mga kasama, kapamilya, nanghampas ng cellphone. Di ba? Bakit mo pagbibigyan ang ganon? So doon ibinase sa mga behavior. Sabi nga natin mga kababayan, kahit dito sa atin, sa pagbigay ng clemency, presidential pardon, binabase po sa good behavior. In like manner, dito sa interim release, ganon din po. Di ba? Sa good behavior. Hindi makitaan ng good behavior. Yung mga DDS nga po, iniistorbo na mismo yung mga taga-Dahig. Laging na nandoon. Nakakaistorbo na sa mga mamamayan doon. At pati yung park at kalye, inangkina, pinangalan ng Duterte Street, Duterte Park. O, di ba po? Parang napakalaking question nun. Mayroon kang provision for interim release pero hindi mo naman ibibigay sa mga accused mo. And more than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is so nagrereklamo kayo ng tagal na nakadetain sa pre-trial. Wala kayong sinasabi ng permanenteng pagkakulong sa NITSO ng mga biktima ng EJK. Walang pre-trial. Nasaan ang hustisya dyan? Di ba po mga kababayan? Buti nga't may due process para sa dating Pangulo. Justice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, wala talaga. Walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron kang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, yung right to bail, hindi man talaga po pwede doon kasi yung mga kasong hinahandle ng ICC, yung mga pinakang mabibigat tulad ng kaso ng tatay po ninyo, crimes against humanity. So talagang non-bailable siya. Dito, kung yung kaso hindi kasing bigat ng kaso ni Digong, may bail. Pero kung dito, ang kaso po, tulad ng kaso ni Harry Roque at saka ni Pacquiao, yung kay Harry Roque, qualified human trafficking, parehas din kay Pacquiao, non-bailable. Di ba? Sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Wala kayong moral authority, moral ascendancy na mag-question ng ganon. Lalo't pat, hindi ninyo kinilala yung human rights ng mga mamamayang Filipino. O, di ba? At saka, non-bailable nga siya. Crimes against humanity. Patunayan na lang ninyo, through the defense, na hindi guilty yung tatay ninyo para makauwi. Ganun lang yun eh. Let's move on to the next topic. Hindi ako interim release, still has posting billion sa atin. Pero maganda yan na i-attack ninyong yung ICC. Lalo yan hindi pagbibigyan yung mga petitions ninyo. Tama ba? Ina-atake mo mismo yung korte. Hindi, ma'am. Magkaiba talaga sila, ma'am. Sa bail kasi, magbabayad ka ng bond and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa at magsasabi yung bansa na yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na yes, I commit to the requirements of the court. At saka, yung isa pa, mga kababaeng kaya kinontra ng prosecution na booking na yung minention mga kababayan na bansa na sabi receiving host country, yung tatanggap sa kanyang interim release, iba man yung sinasabing pagdadalhan. Madaling sabi, may deception. Sinabing dito dadalhin na bansa, halimbawa Australia, pero hindi man pala Australia dadalhin, China. Parang ganon. Pero hindi redacted kasi yung information. Inalis.
So talagang magdududa. Ang ibig sabihin, may intensyon na tumakas. Nag-petition for interim release, yun pala, siguro baka kausap si Xi Jinping. Yung tulad ng nireveal po niya, no? Nakakatulong yung mga daldal ng daldal si Harry Roque na yung dalhin si Digong papuntang Dahig, di ba nag-stop over sa Dubai yata yon? United Arab Emirates. Nag-try pala sila doon, si Sara Duterte Dumarga, para pigilin mga kababayan yung pag-transport kay Digong padahig. Hindi nangyari kasi na-late daw si Sara. So that revelation mga kababayan, malamang sa malamang, yun din ang pinagbasihan. Kaya dininay ng prosecution, inuntra, blinak ng ICC prosecutors yung interim release. Petition for request for interim release ni Digong. Nakakatulong po yung pag-telegraph ni Harry Roque, yung kakadaldal niya po. Kwento ng kwento po. Ngayon lagi pong nabubukya. Maganda to na ginagawa nila na sigang kwento, sigang papresko ni Sara. Nagiging base sa mga future decisions ng ICC. Pati ng ating gobyerno, nakamasid, nakabantay palagi, nakamonitor sa kanyang mga galawan. Ipagpatuloy mo lang, Sara, ang iyong mga ginagawa. Parang, like for example, 80% sure that they're willing to accept the former president. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, sagali. Ayoko man sinungaling eh. So, no comment. Okay, let's move on. Ayaw daw magsinungaling, ni dating sinungaling. Kung ilan yung pinakausap or at least ano yung status ng negotiations. Yeah, at least figures of the countries. Kahit hindi. Base na lang sa base naman doon sa filing ng defense team na nakalagay naman sa website ng ICC, no, merong nakalagay doon na dalawa redacted, ma-clear siya. Clear siya. Dalawa yung nakalagay doon sa petition. So, clear yun. Ma'am, nakausap niyo po ba si PRRD over the phone? Ano yung huling pag-uusap niyo? May sinabi pa siya na baka hindi niya nakayanin sa loob ng matagal sa detention center. Hindi ko siya nakakausap lately sa telepono dahil bumabiyahe ako tapos iba yung cellphone number na ginagamit. So alam niya yon kasi si Kitty ang nakakausap niya lagi at pinapasabi ko kay Kitty na pakisabi na ginagawa namin yung mga Free Duterte Now rallies. Let's move on to the next topic, right? Ma'am, good afternoon. Ma'am, ngayon po, of course, nakaroon tayo ng issues sa Israel and Iran and of course, marami. Sa iba ng topic mga kababayan, ituloy lang ninyo yung mga ginagawa ninyong rally, Free Duterte rally. Tingnan natin kung makatulong o baka makasama palalo. Di ba, mga kababayan?